Collective competencies at saka co-management processes. So yung collective competencies, yun yung sa isang team, yung mga members ng team is makikipag-alyansa sa'yo o makikipag-collaborate sa'yo o makikipag-work sa'yo collectively dahil meron silang invested interest. Meron silang pakay dun sa endeavor. Kaya sila makikipag-collaborate sa'yo. Usually, ganun naman yan. Diba? Usually, nangyayari yan. They have interest or vested interest dun sa endeavor, kaya sila makikipag-cooperate. Without that, yun na yun. Yun yung collective competencies na magsasama-sama kayo ng expertise dahil pare-pareho kayong may vested interest dun sa endeavor. So, pag sinabi mo naman co-management processes, yung co-management processes is mga shared processes. Ibig sabihin, dalawang processes na pinaghahatian para ma-align yung mga IT services. At yan ang pinaka-importanting aspect ng IT governance, yung co-management processes na yan. So, yan yung maganda na pag-aaralan natin. Dalawang importanteng terms sa IT industry. Sa IT o sa ICT. Diba? Yan yung mga importanteng processes na dapat inaalam natin. No? Not for anything, but yun na lang siguro muna. No? May importanteng malaman natin yan. No? So, without it, wala, ganun pa rin naman yan. So, with the knowledge of these things, baka naman ang ating trabaho ay mas mapapadali. And we are able to deal with people more properly dahil alam na natin yung meaning ng collective competencies. So, yun lang po.